Sir Judge Amy Marcos is recognized Ito rin, si Amy, ganun din. May gagawin din ni Amy ito. for her questions and interjections. You may proceed, ma'am. You have 2 minutes. Yes, thank you very much to our presiding judge. Kumusta Attorney Mel, Congresswoman Ann, at Ganun din, test din ni Amy yung credibility ni Matibag. Kasi ganun naman talaga sa korte, testing the credibility of the witness. Yun ang ginagawa ng cross. Magpipresenta yung prosecution and then sa cross ng defense, yun yung gusto nilang patunayan that this person is lying. That this person is not telling the truth. This person is not credible. Therefore, lahat ng mga sinabi niya, alam man yan ni Matibag, alam ng mga lawyers yan, na lahat ng mga sinabi niya dito ay kathang isip lang niya at walang katotohanan. Yun ang trabaho ng defense. The prosecution is doing a good job in presenting this very famous talaga ito si Matibag famous siya. Oo, sa sobrang famous niya, nung nagpunta siya sa Senado, pinagmumura siya ng taong bayan doon. Gusto nga pa nga niyang ipa-aresto Sa sobrang famous nito ni Matibag, pag pumunta ka sa mga posts tungkol sa kanya, kita mo talaga galit na galit ang tao sa kanya. Ganun siya ka-famous. Hindi siya famous katulad ng mga Duterte na mahal ng taong bayan. Famous siya sa negative na paraan. Parang si Trillanes din. Sikat na sikat si Trillanes dahil sa sobrang inis ng tao sa kanya. Sobrang gigil ng tao sa kanya, kaya famous siya. Yung mga, yan sila falsis, yung mga abogadong mga tanga, yung mga vlogger sa kabila, yan sila lariga doon. Kaya sila mataas ang engagement ng kanilang social media, hindi dahil sa nag-a-agree sa kanila yung mga tao, but because binabash sila ng mga tao sa mga comment section ng mga posts nila. Kaya mapapansin mo, si Falsis, nagtitrigger na lang siya ng mga Duterte supporter para pagkakitaan niya yun. Ititrigger niya mga Duterte, magsasabi siya ng mga salita tungkol kay Baste, kay Inday, para atakihin yung comment section niya ng mga haters. At yung haters na yon, mako-convert yon to kita. Engagement nung kanyang page. Kikita siya. Ganun yun. Hindi sila sikat dahil matalino sila, hindi sila sikat dahil magaling sila at hinahangaan sila. Sikat sila kasi gigil sa kanila tao. Kilala sila sa pangit na paraan. Ganun yun. Kaya ito, si Amy, ganun din ang gagawin niya katulad ni Cayetano. Yung credibility ng witness, tinatry niyang i-expose. Paniniwalaan niyo ba to o hindi? Pasok? sa lahat na narito, itatanong ko lang, kasi sinusundan ko rin yung kwento ninyo, na kahapon sabi ninyo na 100% certain na si VP Sara contracted someone over the alleged plan to kill the president as well as 2 others. Tapos, ito naman, corroborative naman ito, nung sinabi ninyo, nung 29 April yata sa House of Representatives, na sinabi rin ninyo, meron na kaming leads at mukhang talaga yun ang findings. Kaya may grave threat at inciting. Tama ba na sinabi po ninyo to? Tama po, meron pong report po. At alam din natin na nag-file na yung NBI February 2025 na ng inciting to sedition case against BP noong February last year. Ngayon, nagtatanong lang ako, 14 months later, as late as 29 April, the NBI still has not identified yung supposed assassin. Does it mean na at that time na nagpila sila ng kaso ng inciting noong Pebrero na nakaraang taon, the NBI wasn't even sure if there was an actual assassin? Alam ko before your time to, no, Mel? Pero tinatanong ko lang, how can the NBI be sure there was really a contract if they can't even identify the said assassin? Respectfully po, Your Honor, magkaiba po kasi ang elemento nung yung pong kaso ng grave threat saka inciting based on the investigation report at based po sa findings ng NBI noon, nakumpleto na po yung elemento ng grave threats saka ng inciting to sedition. Hindi naman po kailangang mahanap kung sino po yung kinausap na assassin. That is not an element for the filing of a complaint. So ang sinasabi po ninyo, tama yung pagka-file, pero hindi kompleto yung mga findings dun sa affidavit of investigation dahil yan din ang sinabi ni NBI agent Attorney Longtok na nandito siya at pinahiwatig niya na siya ay lead investigator pero wala siyang personal knowledge of whether there was an actual assassin. So why is it that 14 months after filing of the cases, the assassin is yet to be named? At ngayon, humihingi pa kayo ng 3 hanggang 6 na buwan para tuklasin kung sino. Yun. Nag-file na kayo ng kaso, hindi pa naman pala kompleto yung investigasyon ninyo.
Meron na tayong impeachment dito, nandiyadyaan ka, tapos hindi pa naman pala kumpleto yung investigasyon ninyo. Hindi nyo pa pala natutukoy kung, sabi nga ni Sal Panelo, hindi mo pwedeng sabihin na ito ay isang krimen kung yung krimen ay hindi pa nangyayari. Masasabi mo lang na krimen ng isang bagay kung yung krimen nangyari na. Pero kung hindi pa nangyayari yung isang krimen, hindi pa po yun krimen. 'Di ba? Ganun lang yun. Simple. Yun yung sinasabi dito ni Amy Marcos na nandito na tayo sa nandito na tayo sa impeachment. Ginagamit natin ito as articles of impeachment. Tapos ongoing pa yung investigation. Ano yun? Paano naman nangyari yun? Sino nga yun? Ganito nga po, yung pong grave threat at inciting to sedition, nandun na po sa DOJ yan. That is the subject of a resolution na dapat gawin ng DOJ. Magkaiba po yan, hiwalay po natin. Plain and simple. Ipinasa nyo na sa DOJ. Yung DOJ hindi pa nagde-decide. Therefore, hindi pa to kaso. Naghahanap pa sila ng probable cause. Even the DOJ is not yet deciding on this one kasi nga kulang pa. Wala pa silang madesisyonan kasi kulang. It's still ongoing. The investigation of DOJ regarding your report and investigation is still ongoing. Therefore, wala pa itong kaso. Wala pa itong kaso. Hindi pa inaakyat ng DOJ sa korte. Magiging kaso lang 'yan kapag naiakyat na 'yan sa korte at dinidinig na 'yan sa korte. Pag may resolusyon na ang DOJ na may nakita silang probable cause at inakyat na 'yan nila sa korte, kaso na 'yan. But in this instance, inciting to sedition, grave threat, it's still in the sala of Department of Justice. And Department of Justice, hindi pa nakakakita ng probable cause. Bakit nandito na tayo sa impeachment? Yun. Malinaw na malinaw. Umamin na kayo Umamin ka. Wala kang personal knowledge. Umamin yung lotok. Wala rin siyang personal knowledge. So, bakit tayo ngayon nandito para mag-usap-usap? Diba? So tinatrabaho nyo lang talaga si BP. Ganun lang yung ibig sabihin dito. Ito pong ating investigation dito is an investigation because of a continuing active and serious threat to the President amounting to the effect that yung national security is only being compromised. Pero so hindi doon po po natin yan. tinitingnan. Hindi po yan ang sinabi ninyo Kasi ang sinabi ninyo doon sa House of Representatives, sa Justice Committee, maliwanag sa amin nyo na meron kaming leads at mukhang ito na talaga ang findings. Kaya nga po nag-file ng kaso ng grave threat at inciting to sedition. Yun. So, sa Committee on Justice ni Luistro, ito si Luistro, sinungaling kasi ito Sinabi ni Melvin Matibag na meron na silang lead. Tapos ngayon nung tinanong siya, so sinong lead? Wala pa. Nag-imbestiga pa kami. Alam nyo kung ano nakakatawa? Yun daw, 20 sa mga security ni Inday Sara, kinukonsider daw nila na yun yung assassin. Walang hiya. Etong mga ito, mga military personnel itong mga ito, mga pulis. So parang sinasabi dito ni Matibag na itong mga pulis at mga militar na ito na nasa security ni Inday, sila yung assassin ni Inday. Papayag ba PNP? Papayag bang AFP na ganyan? Na sinasabi na itong mga tao na ito na ang primary job nila is to protect the Vice President. Hitman sila ni Inday Sara, ganon. Labo-labo, sobra naman yun. Walang iya naman talaga, Sabi ko nga sa inyo, kung talagang napakalakas nila Inday Sara, kung talagang may Davao Death Squad, patay na yan si Torre. Jing Powers, salamat Kung meron talagang Davao Death Squad, kung meron talagang Death Squad ang mga Duterte, at kung mamamatay tao ang mga Duterte, unang mamamatay yung mga kalaban nila sa politika sa Davao. Yung mga Nograles, sana namatay na yan. May namatay ba ni isang Nograles? Kahit na isa sa kanilang mga kalaban sa politika, may namatay ba dyan? Wala.
Tinatarantado sila. Ang daming mga vlogger, sinisira-siraan sila. Nangamatay bang mga to? Dinimanda ba nila kahit isa sa mga ito? Wala. Oh, sabi ninyo malakas sila Pangulong Duterte, maimpluwensya sila Pangulong Duterte. Asan si Pangulong Duterte? Nandoon sa Hague, na ipagtanggol ba niya yung sarili niya? Yun bang mga Davao Death Squad na activate ba nila para itakas si Pangulong Duterte doon sa airport nung idadali na siya sa ICC? Hindi, wala. Oh, eto ngayon, sila Basti Duterte, sila Pulong Duterte, papasukin yung kanilang mga bahay di umano para i-check yung mga armas nila. Oo, ng mga kinauukulan. Maraming mga umikot na ganyan nung nakaraan eh. Oh, may Davao Death Squad ba na pumoprotekta sa kanila? Ito na lang. Itong Kingdom of Jesus Christ. Oh, anong mga chismis nila? Meron daw Angel of Death. Si Pastor Apollo Kibuloy daw merong Angel of Death. Ang KOJC daw may Angel of Death. At yung Angel of Death daw na yan, mga ibang relihiyon pa, mga Muslim pa. 16 days yung mga pulis diyan. Kahit isang pulis, walang namatay. May mga nasaktan kasi may mga komosyon, may mga banggaan, may mga hagisan ng mga kung ano-ano, may mga pukpukan na naganap. Oo, pero meron bang Angel of Death na pumatay sa isa sa mga pulis diyan? 16 days na pinahihirapan ng mga pulis yung mga taga KOJC? Wala. Oh, si General Torre, apakayabang ni General Torre. Si General Torre nagbabike pa. Sa dami ng ginawa ni General Torre sa mga Duterte, kay Pastor Apollo, sa mga Duterte na may DDS, Davao Death Squad, kay Pastor Apollo Kibuloy na may Angel of Death, paano nakakapagbisikleta si General Torre mula sa bahay niya papunta sa MMDA nang walang nangyayari sa kanyang masama? Naiintindihan nyo ba yun? Na kung pattern lang ang pag-uusapan, lahat ng mga pinapakalat ninyo, urban legend lahat yan, puros chismis lahat yan. Walang ganun. Hindi totoo yun. Hindi malakas ang mga Duterte kasi kung malakas ang mga Duterte, hindi sana ito nangyayari sa kanila. The reason why nangyayari ito sa kanila, it's because wala silang kapasidad. Wala silang ganun pera para ibayad sa mga tao na ito para trabahuhin kayo lahat. Wala. Malabo yun. So, suntok sa buwan yung mga sinasabi ninyo tungkol dito sa mga Duterte. Sabi ninyo, yan ang dahilan. That was your statement. Because if you stand by these words na may finding na talaga, at yun ang dahilan kaya nagpila noong February, as early as February, the date that the NBI filed, the NBI already had findings that VP Sara spoke with an assassin. How come? Kayo ngayon, sinasabi ninyo na wala naman nung panahon na yon. Ganun din ang sinabi ni Attorney Lotto. So, hindi ko maintindihan ngayon, talaga bang may assassin na na-identify nung Pebrero o wala? Wala pong na-identify nung February. Bakit niyo sinabi Kasi- doon sa House of Representatives na yung dahilan na nagpila ng kaso kasi meron na kayong assassin? That is totally magkaiba po na issue. Again, babalik po ako. Pareho yung issue kasi yun din lang Paano magkaiba issue? Assassin ang usapan. Grave threats, assassin, may kinontrata na assassin. Ilang beses pa ulit-ulit sa testimonya ninyo na kontrata, assassin. Paano magkaiba yun? Yun nga pinag-uusapan ngayon diyan sa impeachment, yung panapatunayan ninyo na si Inday Sara ay may plano sa presidente dahil may kinontrata na siya. Kung may kinontrata na siya, nasan yung kinontrata niya? Sabi nyo, alam na namin kung sino. Tapos ngayon, under investigation pa. Bigyan nyo pa ako ng 6 na buwan. ng Justice Committee noon eh. At ang liwaliwanag na sabi niyo, yung dahilan na nakapagpila na sila ay dahil natuklasan na yung assassin. Wala po akong sinabi doon na tuklasan. I also mentioned at that time that there are persons of interest. Again, we have to go back po na yung inciting to the Hawak sedition ko and po yung grave threat. transcript kasi. Okay Oo. po, tama naman po yung binabasa Kaya niyo. nga, nag-file ng kaso kasi meron na kaming leads. Well, ang liwanag ng pagkasabi ninyo eh. We are referring, may lead na nga po, ibig sabihin, yung pong grave threat, completed na eh. Meron ng threat. In fact, tumatawid na po tayo sa merong kinausap. And we are already talking Oo about... na nga, nandun na nga. Nasaan nga yung kinausap? May lead na kayo. Sabi mo, mayroon na. Tapos ngayon, biglang magkaiba. Isang kaso lang mga pinag-uusapan natin. Death threat, grave threat. Yun lang naman. Wala namang grave threat 1, grave threat 2, grave threat 3. Wala namang ganun. Isa man lang ang grave threat. Walang yan na yan. Yun na, sabi niyo, grabe kayo magsinungaling ha.
doon sa admission ni mismo ni Vice President Sara na meron siyang kinausap na papatay at pumayag yung papatay. Parang napakaliwanag nung sinabi niyo noon at mas malabo di hamak ngayon. Ngayon, bakit kinailangan pa mag-issue ng AO11 kung talaga namang continuing investigation? Dahil ba ito sa April 12 yung sinasabi niyong Rage Coalition? Kasama po yan, paulit-ulit ko pong sinasabi na there is a 5 points na tinignan po natin na ginagamit po ng isang secret Yes, we're service. aware of that. The sexual, economic, etc. Alam naman natin yon kasi yan din ang gamit ng US, di ba? Tama po. Kaya po, merong ongoing investigation. Sinabi ko na yung threat is serious, continuing, and active, na ito po ay tumatawid na rin to the level of national security. Kung talagang may pattern of violence, doon sa Rage Coalition launching, andun ba si VP Sara? Wala po. Ganun pala eh. As a matter of fact, she wasn't even there. Siya ba nagsalita? Siya ba nagsabi nun? Si Mayor Basti po. Are you implying na may conspiracy kay VP Sara at Mayor Baste to have the president killed? Yan po yung aming tinitingnan. Kanina po, tanong ni Labo. May conspiracy yung dalawa to kill the president. Meron ba silang direktang sinabi na we will kill the president? Wala ba silang sinabing ganun? We will kill Bongbong Marcos. Wait lang kayo. Wala naman silang sinabing ganun. Ang sabi, and yun nga, dito nga papasok yung kay Rapi Tulfo. Sabi ni Rapi Tulfo, meron na pala kayong, iniisip nyo na pala na may masama na pala kayong iniisip kay Mayor Baste. Na ito palang si Mayor Baste nagte-threaten na sa Pangulo. Ba't di nyo pa kinukulong? Si Inday Sara nag-threaten sa Pangulo, kung susundan natin huwag kayong magalit kay Rapi doon, kay Rapi Tulfo doon, tanga lang talaga yun. Sabi ni Rapi Tulfo na itong si Baste, meron na siyang ganitong pronouncement, ba't di nyo pa hinuhuli? Etong si Inday Sara, ba't hindi nyo pa hinuhuli? Dati, yung NBI noon, hinuhuli na nila kaagad yung mga ganitong tao kasi nga, delikado yan. Delikado yung mga ganyang pagbabanta. Kung sinasabi ninyo na sa inyong sapantaha ay pagbabanta ito, ba't hindi nyo pa sila hinuhuli? Ang punto rito, maganda yung ipinunto na yun ni Rapi Tulfo Maganda yun. Kasi na-expose ngayon dito si Melvin Matibag na wala naman kasi talagang masamang sinabi si Baste. Nakakasama lang yun sa image ng presidente dahil sinasabi na nakurakot ang presidente, pero wala naman talagang death threat o grave threat doon sa mga statement ni Baste. Bakit? Wala siyang sinabi sa Rage Coalition na papatayin natin ang presidente. Ang sinabi niya doon, kayong mga congressman na mga kawatan, huwag kayong mag-alala, huwag na kayong sumama dyan. Itigil nyo na yan. Let us work together to make this country great or better. Ang target lang naman namin, which is, para sa akin, hindi man ako abogado, pero naintindihan ko yung ibig sabihin ni Baste. Ang sabi ni Baste, ang target lang naman namin si Bongbong. Target na patayin? Hindi. Ang nag-come up doon na target patayin, ang NBI. Pero ang taong bayan, alam ng taong bayan ang ibig sabihin ni Baste doon na si Bongbong lang naman ang dapat habulin dito sa korupsyon. Alam namin na kayong mga congressman, kurakot kayo. Alam namin yan. Pero naging parang legal at naging rampant at naging mas matindi ang pangungurakot ninyo dahil in-enable kayo ng mismong presidente natin. Kaya wag kayo mag-alala, damay lang kayo dito o kayo namang mga militar, ganun din. Hindi man kayo mga korap, pero dinamay kayo ng mga korap na mga amo ninyo, general, kung sino mang mga matataas ang posisyon, idinamay kayo. Isinama kayo doon sa korupsyon na iyon. Ngayon, hindi kayo ngayon makatalikod. Bakit? Kasi nga, nadamay na kayo Lalabas yung mga pangalan ninyo na nagsipagtanggap kayo. Pero hindi naman kayo ang hahabulin namin kasi damay lang kayo Sino ba ang may kasalanan ng korupsyon sa Pilipinas? DPWH, si Martin Romualdez, si Zaldico, at saka si Bongbong Marcos at ang Department of Budget and Management, DBM. Yan yung sindikato ng pagnanakaw dito. Okay? Sila lang ang target namin. Pag natapos tong administrasyon na ito, sila ang hahabulin natin. So kayo, wag na kayong sumama. Yun yung ibig sabihin ni Basti doon.
Yun ang ibig sabihin ni Basti doon sa sinabi niya na ulo lang ng presidente ang gusto namin. Ulo ng presidente, meaning presidente. Hindi mismo yung ulo tatanggalin mo doon sa presidente. Walang ganong sinabi eh. Kulit-kulit nyo eh. Senator Ping Lacson, tinitingnan po natin kung merong sabuatan po na nangyayari. May katibayan ba tayo dito sa conspiracy? Dahil matindi ang pinag-aralan nyo bilang abogado. Sapat ba ito para ipakita na may conspiracy dun sa dalawa? Yun po din yung sagot ko kanina kay Senator Ping Lacson, kaya po hindi pa nakasuhan sapagkat tulad po ng mga kaso na Eksakto, hindi pa nakakasuhan, wala pang kaso, ibig sabihin, wala. So yun ang sagot kay Rapi Tulfo. Rapi, bakit hindi nyo pa inaaresto si Baste? Wala mang kaso, sir, ba't mo arestuhin? Oh, sabi mo, nagsalita siya ng masama sa presidente. Sabi mo, death threat na yung sinabi niya. Ba't hindi mo pa inaaresto? Wala pa nga kami dun eh. Hindi pa nga namin na-establish yun. So hindi mo pa siya pwedeng arestuhin. Therefore, even sila, hirap na hirap silang i-twist. Kaya nilang i-twist yung naratibo sa public opinion, pero sa batas, hindi nila pwedeng i-twist yung sinabi ni Baste because wala doon sa mga sinabi ni Baste sa Rage Coalition na yon yung papatayin ng presidente. Wala. Kaya hindi mo sila pwedeng ikulong, hindi mo sila pwedeng arestuhin dahil walang rason para gawin yun. Pwede mong ipagkalat sa social media na gustong patayin ni Basti si presidente. Si Inday Sara, pwede mo ipagkalat sa social media na gustong patayin ni Inday si si Duterte, si Marcos. Pero sa batas, hindi mo pwedeng gawin yun. Why? Wala kang ebidensya eh. Yun. pumapasok at alam po ng mga abogado na conspiracy is sometimes harder to prove than the crime itself. That's why we have to make a case build-up para masiguro po natin ng isasampang kaso Sa ay madaling lulusot. sabi, wala pa pong katibayan ng conspiracy. Yun po yung tinitingnan nga nating anggulo. Kaya Yun nga. tinitingnan Sumagot ka na lang, may katibayan, wala pa. Nag-iimbestiga ka pa eh, wala pa. Kung may katibayan yan, hindi sana nakapag-file na kayo ng kaso. But since wala pa, sagutin mo na lang. Meron, wala pa po. Hinahanap pa namin yung koneksyon. Diba? Ba't ayaw niyong aminin yun? Pero sa ngayon, habang tayo ang naglilitis dito, wala pa. Kung meron na po, na-file na po namin yan. Oh, Kailangan di wala pa, yun ang sagot. Ang dami mong sinasabi. Ang dami mong sinasabi, ang tanong, wala o meron? Wala. Ginagawa niyong tanga yung mga tao, ginagawa niyo palabok. Di naman kami nag-order ng palabok eh. po lumusot ito under Memorandum Circular number 20 of the Department of Justice. Ngayon, reasonable certainty of conviction. alam natin yan. Ang sabi ninyo, yung Special Task Force, ano ang gagawin ng Special Task Force kung natumbok na rin yung assassin nung Pebrero pa? O Then- natumbok na ninyo ngayon na nasa ilan na na-interview ninyo? Ano ang gagawin sa mga assassin na to? Then, kailangan po natin silang imbestigan at kausapin kung gaano kalawak para malaman po natin kung huminto na ba ang threat sa presidente. Sapagkat alamin natin kung sino po ang makausap. Dahil maraming nagtatanong kung bakit pa kailangan mag-case build-up Alam ninyo, ang threat sa presidente, vice president, sa Supreme Court Justice, Senate President, sa Speaker of the House, ongoing ang threat na yan. Hanggat nandiyan sila sa posisyon, may threat. The reason why, meron silang mga bodyguards. The reason why these people na mga businessman may mga bodyguards. The reason why may mga bodyguards yung mga tao, it's because there is a threat sa kanila. Why? Ang threat sa kanila is yung yaman nila. Kung ano man ang meron sila na pwedeng makuha sa kanila, yun ang threat sa kanila. Kaya meron silang mga bodyguards. So continuing 'yan. Ang threat sa Pangulong Duterte is continuing. Simula nung umupo yan, hanggang matapos ang termino niyan. Kaya nga kahit tapos na termino niyan, meron pa rin niyang security na nakadetail sa kanya. Kasi nga, importanteng tao yan. Maraming kalaban yan. Kaya maraming pwedeng gumawa ng hindi mabuti sa kanya. So, ang threat sa Pangulo, hindi yan hihinto. Continuous yan. Hanggang matapos at hanggang sa susunod na buhay niya, meron yan. Anong pinagsasasabi na naman nito ni Sir? Eto na tayo sa impeachment trial, eto na tayo na wala pang actual assassination, kaya hindi naman maintindihan kung ano pa ang silbi ng Special Task Force. Alam po ninyo, yung pong dito sa impeachment, magkaiba po yung requirement eh. Hindi naman po natin kailangan pang ipresenta kung sino yung kinausap na assassin. Ang importante lang po rito, Ang importante, siraan si Inday. Ganon. Hindi ba, sa kanya rin sa bibig niya rin lumabas. Kinabahan si Luis Tro dito. Dito po, hindi po importante na maipakita natin
yung ebidensya. Ang importante rito, maikalat natin na si Inday gusto niyang patayin si Presidente. Trial by publicity lang po ito, ma'am. Politika lang ito. Sabi ko nga noon kay Manny Pacquiao, di ba? Anong tayo? Wag na tayo maglokohan. Politika lang to, di ba? Yun yung sinabi ko, kaya galit na galit si Gatchalian doon sa unang video na pinakita natin. So sa kanya rin galing. Yung admission mismo ng Vice Presidente na humanap siya ng mamamatay para patayin ng Presidente at iyon ay pumayag. Doon po papasok na yan. Dahil po, respectfully, Yan na. Yan na. So sabi niya, hindi na kailangan ilabas dito kung sino yung mga gustong pumatay, assassin at kung sino-sino pa. Ang importante lang dito pag-usapan natin, yung sinabi ni Inday Sara, paikot-ikutin lang natin doon. Kasi masisira pangalan ni Inday ron. Akala nyo masisira yung pangalan ni Inday ron. Habang sinisira nyo si Inday nasa Europe. Bibisita na naman siya sa tatay niya, makikipag-meet na naman siya sa mga Pilipino. Patuloy siyang minamahal ng mga Pilipino habang sinisira nyo yung kanyang pagkatao. At hindi po kayo magtatagumpay, hindi kayo nagtagumpay. Sa 3 ipinresenta ng prosecution ng mga taga-NBI, wala po silang pasabog. Sumabog ang mga nguso nila sa kasinungalingan nila. Diba? Sabi ko sa inyo Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming